Let's pray. Thank you, Lord, sa napakagandang araw na ito. Thank you, Lord, sa patuloy na ginagawa mo sa bawat isa. Lord, prepare po ang aming puso sa oras na ito, maging matabang lupa, natatanggap ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, hallelujah, ng bawat isa, O God, ay magkaroon ng tamang kaunawaan, Panginoon, upang sa ganon lumakas ang pananampalataya ng bawat isa. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, O God. Ngayong araw na to, we are expectant that something great ang gagawin mo, Lord God. As I come into your presence, as I come, yeah, wala mo, bro. And as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, we're standing face to face. I look upon her countenance and see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Let's lift up our voices. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise, to you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Truly, you are an awesome God, Lord. Prepare our hearts and minds, Lord God, to receive your word, Lord God. Bawat isa, Panginoon, maging yung mga nasa online, hindi lang yung mga nandito sa face-to-face, Lord. Lalakas, titibay, Panginoon, magiging rooted at magiging mabungat masunurin sa iyo. Salamat po sa iyong salita. Let your anointing blow unto us, Lord God. You must increase and I must decrease. Father, we thank you. We bless you and we love you. In Jesus' mighty name. Everybody say, a mighty clap unto God. Come on. And shout hallelujah. Okay, take your seat. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Magandang hapon sa bawat isa. Purihin ang Diyos na buhay. Amen. Mahalaga po ang araw ng pagsamba natin. Praise God. Mahalaga po, inuuna natin ang Diyos na buhay. Mahalaga po na minamahal natin ang ating Panginoon ng higit sa lahat. Ang unang utos niya, love the Lord your God with all your hearts, with all your souls, with all your strength. Praise God. Kasi siya ang unang nagmahal sa atin, karapat dapat din lamang naman na mahalin din natin siya. Meron bang taong nakarinig sa akin?
Pati yung mga nasa online, can you type Amen? Yan, praise God. Kahit nandyan po kayo, dapat nakatutok po. Wala pong nag-multitasking. Kailangan nakafocus. Kasi alam nyo po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pag ito'y hindi tinanggap at hindi naunawaan, hindi mo naman matatanggap pag hindi mo naunawaan eh. Pero pag naunawaan mo, matatanggap mo, i-apply mo, meron tong resulta. Amen ba? Kahit sinong napakagaling na preacher, napakagaling na pastor, kung ang mga nakikinig hindi a-apply yung nariringgan, baliwala yan. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kahit ulitin ko, kahit sinong napakagaling, pag oras na hindi in-apply ang salita ng Diyos, wala din. Pero, praise God, ang salita ng Diyos makapangyarihan, pag ito'y ginawa mo, talagang merong magandang mangyayari sa buhay mo. Amen? Praise God. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Yan. Glory to God. Glory to God. Okay. Hallelujah. Lagi nating isipin, lagi nating yung marks of breakthrough believers na kung saan ay overcomer. Praise God. Bakit dapat maging overcomer? Sabi niyo bakit? Bakit? Isa pa. Bakit? May mga laban sa buhay. At hindi ka magiging overcomer na yung mga laban sa buhay, hindi mo i-overcome. At lahat ng normal na tao, may laban sa buhay. Pag normal ka, may laban sa buhay. Amen ba? Yung hindi nagkakaproblema, hindi normal yun. To be honest. Sila yung mga kumakanta ng sino ang dakila, sino ang tunay na baliw. Yun. Pag oras na wala sa normal, ay talagang walang problema kasi sila na ang pinoproblema. Okay, kaya you need to overcome. The moment you overcome, ang tawag sa iyo, overcomer. Praise God. Amen. Praise God. Pangalawa, full of patience. Bakit? Meron talagang hindi biglaan na mga pangyayari. Praise the Lord. Andyan ba kayo? May mga bagay na, alam nyo ba, mas mataas na abutin, mas mahirap na abutin, at mas matagal bago maabot? At wala yatang nakasagot. Walang nakaintindi. Yung mas mataas na gusto mong abutin, mas mahirap abutin, mas matagal abutin, mas may sakripisyo. Tama ba yon? Praise God. Kaya nga hindi pwedeng tamad, kaya nga hindi pwedeng walang desisyon. Remember the 3 Ds of reset. Ano yun? Determination, decision, discipline. Praise God. Determinado, decidido, disiplinado. Tatlo yun. Mahalaga yun para ma-reset mo talaga buhay mo. Praise the Lord. Amen. Praise God. Tapos fully committed. Praise God. Ang totoo na talagang na-convert sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, ay talagang fully committed. Yung totoo. Yung totoong talagang nag-surrender ng buhay, nakatanggap ng buhay na walang hanggan, ay andoon siya. Saan? Sa level ng fully committed. Panahon na, praise God. May mga sinagot ang Diyos ng mga panalangin mo. Panahon na, ikaw naman ngayon ang maglingkod sa Diyos at balikan mo. Praise the Lord. Amen ba? Kung may problema, hindi palayo sa Diyos ang dapat na solusyon. Kailangan lalong palapit. Dahil hindi mo makakayanan pagpalayo yan. Amen? Medyo sumobra na ang aking introduction. Sasabihin ko muna sa inyo kung anong ating pag-uusapan. Yan, lalabas na yan. 1, 2, 3. Ang ating topic ay pakibasa, pakilakas, isa pa, pakibuo. Do you want to experience the power of God? Again, do you want to experience the power of God? Without faith, you cannot experience the power of God. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Ang unang ginawa ng Diyos sa atin ay minahal niya tayo. Ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Praise God. Upang ikaw din naman, isurrender mo yung buhay mo sa Kanya at ibibigay mo rin ang buhay mo sa Kanya. Pero hindi mo yan magagawa kung hindi ka mananampalataya sa Kanya. Walang makakapag-surrender ng buhay sa Panginoon nang hindi nananampalataya sa Kanya. Praise the Lord. Amen. Pero pag nanampalataya ka, faith na nga lang. Mas madaling sabihin kaysa sa Tagalog. Pag the moment na you have faith, ay you can surrender everything unto Him. Praise God. Kasi may tiwala ka sa Kanya eh. Amen? Ang delikado ay ito. Ito ko sisimulan sa unang verse na ating babasahin. Judges chapter 17, verse 6. Ito po ay libro ng Judges. Judges po ito kasi ang book of Judges, maraming judge dyan.
Kaya hindi lang po Judge, yan 17, chapter 17, hindi Judge chapter 17 yan, kundi Judges, yung book of Judges. Kasi marami silang naging judges. Amen? Praise the Lord. Judges chapter 17, verse 6, NLT. Sabi rito, in those days, Israel had no king. All the people did whatever seemed right in their own eyes. Yan po ang medyo delikadong sitwasyon. Sabi na, on those days daw ay ano, praise God, Israel is what? Ah? Praise God. No king, hindi looking. No king. Walang hari. In short, ay ano? Walang nangunguna sa kanila. Walang head sa kanila. Alam mo, pag wala kang head, walang nangunguna sa'yo, pinakadelikado yan. Bakit? Ang susundin mo lang, sarili mo. Nakalagay dyan, no? All the people did whatever seemed right in their own eyes. Hello, amen? Praise God. Kung wala kang pastor, hindi ka magtatagumpay din. Kasi ang totoong sumampalataya, may pastor yan. Praise the Lord. Hello, amen? Oh. Maging sa trabaho, may boss yan. Pati yung pinaka-boss, meron pa rin boss. At yung pinaka-may-ari, may boss pa rin. Sino? Ang Diyos mismo. Praise God. Kasi pag yan, walang pananampalataya sa Diyos, kahit anong yaman yan, babagsak yan. Ang dami nang nagbabagsakan ngayon na company. Oh. Malalaking mga multinational na company, nagbabagsakan. Ang dami. Kaya nga hindi po pwede. Kasi, sa mundong ibabaw na ito, we don't own anything. Wala tayong pagmamayari talaga. Ano lang? Steward lang tayo. Ano yung steward? Katiwala lang. Katiwala lang. Yung nabili mong lote, hindi pa rin sa'yo yan. Katiwala ka lang yan. Anong katibayan? Hindi sa'yo yan. Nabili mo na yung lote, pero meron ka pa rin binabayaran na tax. Sasakyan, sa'yo na yan. Motor, o kotse, o ano pa man, sa'yo na, pero magbabayad ka dyan taon-taon. Mayroon kang registration dyan, na kung taon-taon, katunayan niya na talagang hindi sa'yo yan. Ang may nagmamayari sa mundong ibabaw na ito. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang pinaka nakakatakot sa lahat ay yung walang nangunguna, wala kang leader. Kahit anong galing mo. Praise the Lord. Hello, amen ba yun? Amen. Praise God. Hindi rin pwedeng lahat ay leader mo. Isa sa nakagulo ng church ay nung pandemya. Bakit? Parang pwede ka na lang manood kahit kanino. Parang palabas ba? Isa sa nakagulo. At isa sa naka-apekto rin sa atin yun. Pero dapat bumawi tayo. Ang mahirap kasi, ang konsepto mo ay tapos na ang pandemya, pero yung kilos mo, kilos pandemya pa rin. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Kaya nga, first and foremost, dapat inject mo yun. Mahal ko ang Panginoon. Bakit? Minahal niya ako, kaya mamahalin ko rin siya. At dahil yun, mananampalataya ako sa Kanya, magpapatuloy ako sa Kanya. At magiging, magiging mabunga at karapat dapat ako sa Kanya. Paglilingkuran ko siya. Magkakaroon ka ng goals. Magkakaroon ka ng pangarap sa buhay. Mahirap kasi yung walang nangunguna. Pag walang nangunguna sa'yo, kapahamakan yan. Praise the Lord. Hello, amen? Kapahamakan pag walang nangunguna. Kaya dito, delikado din. All the people did whatever seemed right in their own eyes. Maraming ganun, manggina sa church. Bakit? Nasa Christian church na bakit? Ang konsepto nila ay religion din. Tingnan sa religion, sarili na susunod, hindi si Lord. At walang sumagot. Sa religion kasi ganun eh. Sarili ang sinusunod. Mga kapatid, praise God. Tayo ay hindi religion. Hindi tayo isang religion. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Amen? Kaya nga sinabi ko, nilalagay ko uli sa tamang. Dapat kinalalagyan. Ang pag-oras na ikaw iniligtas ng Panginoon, inilagay kanya sa kanyang kaharian. Ang kaharian na ito ay ang namumuno, hari ng mga hari, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Ang dapat masunod siya, hindi ikaw. Sa religion, ang sinusunod, sarili. Kung ano yung gusto na ibigay. Pero
sa kaharian ng Diyos ay dapat maluwalhati mo yung hari ng mga hari. Bakit? The moment na naluwalhati mo ang hari ng mga hari na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, hindi mo hinihingi nangyayari. Praise the Lord. Hello, amen? Gusto mo bang mangyari yon? Praise God. Sa kaharian ng Diyos, nandoon ang lahat. Kaya nga, yan ang iniutos ng ating Panginoon na sa Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang dapat na focus natin. Unahin daw natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang kasunod nun, all these things shall be added unto you. Praise God. Kaya eto, konseptong religion yan. All the people did whatever seemed right in their own eyes. Baka mamaya, ganyan ka rin mag-manage ng buhay mo. Na kung saan, ang ginagawa mo lang para sa'yo, ito ang tama eh. Ito ang tama, magkakatama ka dyan. Mamaya pumupunta ka sa church, pero religious concept. Hindi ganun. Buhay pa ba kayo? Praise God. Amen ba? Kaya nga, matuto tayo na unahin natin dapat, yung dapat nating unahin. Makikita mo, magbabago talaga. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Kaya ayusin natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Amen. Sabi ko nga, nung pandemya, ang daming naririnig, ang daming mga pinakikinggan, praise God, hindi masama. Hindi po masama na minsan makinig ka sa ibang mga preacher. Ang masama, nakikinig ka sa iba, pero dito hindi ka nakakatutok sa atin. At wala sumagot. Hello, amen? Sasabihin, ay, magaling ng preacher na yun. Ano kung magaling yung preacher na yun? Doon ka ba inilagay? Hello, amen? Halimbawa, ay, ang ganda ng praise and worship nila doon. Ang ganda ng gamit nila doon. Mas maganda ang boses kaysa kay Brother Jester. Ano ngayon? Doon ka ba inilagay? Ano ngayon? Doon ka ba inilagay? Hello, amen? Mas maganda doon sa church na yon, mas mayaman, mas malaki. Mas mga talentado. Doon ka ba inilagay? Parang ganito yan eh. Nasa bansang Pilipinas tayo. Sabi, ay, ang ganda ng China. Tamo, grabe ang improvement ng China. Ang yaman ng China. Ang yaman ng China. Tanong, mahingit ka. Sana Chinese na lang ako. Laki ng mata mo. Hindi ka doon inilagay. At alam mo ba, kung doon kayo nilagay, okay, yes, ang yaman ng China. Pero communist. Sige nga. Ay, yaman, gusto ko sa Saudi. Yung mga nakapunta nagtrabaho ng Middle East, magsabi ng amen. Praise the Lord. Ang yaman! Sa Middle East, ang yaman. Itong dalawang to. Si Brother Ray, nakapag-Saudi ka rin ba, Brother Ray? Sa Saudi ka ba, Saudi? Sa Saudi? Itong dalawang to, galing din ng Middle East. Sa Qatar. Ang hirap. But the thing is, ang yaman nila. Ang yaman nila. Gusto mong lumipat doon? Islam yun. Those were temporary. Ayoko sa Pilipinas. Christian country. Ang gulo. Ang daming korupsyon. Hindi naman yun ang dahilan eh. Hindi mo makikilala talaga ng maayos at totoong Diyos kung wala ka sa tamang lugar. At kailanman huwag mong ipagpapalit yung mga temporary, yung mga temporal things sa mga eternal things. Kaya ayusin mo ang pananampalataya mo. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya mahalaga yung preaching. Pero preaching of the pastor, my preaching is not enough para lumago ka. Totoo yun, naamin ko yun. Hindi talaga enough to. Kahit anong gawin ko, kahit nga 10 oras ako mag-preach hindi pa rin enough yan. Kasi yung napapakinggan, 15% ang nag-stay dyan eh. 15% dyan. Kaya nga, nire-review. Sana, pati sa YouTube, pinapanood mo uli. Para naiintindihan mo. Nire-review mo yan talaga. Tanongin nyo si Mika. Nag-review ka ba, Mika? Inulit mo ba yung nireview mo pa rin? Samantalang na-review mo na? Ulitin mo pa rin ba? May na-memorize ka ba na inuulit mo pa rin? Gusto mo rin bang umulit-uli ng board exam? Yes, pagdating doon sa meron pa rin eh. Di ba? Pero another na yun. Another level na yun. Tama?
Kasi ipapasa mo muna yung first level mo. Hindi ka pupunta sa next level nang hindi mo na ipapasa. Praise the Lord. Amen ba yun? Glory to God. Kaya ulitin. Kaya, praise the Lord. Tumutok. Ang mahirap yung mga hanggang Sunday lang. Tapos, hindi na nga nakinig ng maayos ng Sunday. Bakit? Sabi niyo bakit? Sumasideline pa sa cellphone. Na ano? Hindi, nag-i-invite po ako. Okay, yun. Pero alam mo, ang tukso talaga sa habang nakikinig, makakasingit, titingin sa Facebook, titingin sa kung anong tumama sa loto. Ganun ka na nga makinig, hindi mo pa uulitin. Paano mo mapapakinabangan yan pagdating ng laban? Kaya nga mas lalong mahirap kung sa online hindi ka nakapokus. Meron po nanonood sa atin sa abroad na kung saan ay focus sila. Andyan sila. Hindi man nagko-comment pero ako po'y sigurado na focus talaga sila. Praise God. Kasi pinag-uusapan namin yan pagdating ng live group namin. Praise God, makikita mo at nakatuto. Biruin mo hanggang sa tapos natin, hanggang sa benediction, nakapokus sila. Praise the Lord. Alam mo kung ganon? Makikita mo rin ang kaibahan eh. Pag sineryoso mo ang salita ng Diyos, sineryoso mo ang Panginoon, bakit hindi niyo subukan? Praise the Lord. Hello, amen. Yung talagang 100%. Praise the Lord. Amen ba? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Na minsan, yes, hindi perfect ang church natin. Praise God. Hallelujah. But the thing is, papunta doon kasi gagawin ng Panginoon eh. Kaya nga, yung fivefold ministry, for perfection yan eh. Praise God. At unti-unti may matitrain. Kaya nga, yung kaya mong gawin sa Panginoon, sa pamagitan, sa church niya, gawin mo, mag-volunteer ka. Kaya nag-o-open ako ngayon na kung saan ay hallelujah, yung kaya mong i-contribute sa Diyos. So, umpisa yung kaya mo muna. Kasi later on, ang hihingin ni Lord, yung hindi mo na kaya, another level yun. Praise the Lord. Amen ba? Kaya tingnan mo, pag oras na, di ba? Pag pinopromote ka, lalo na pag, hindi ko yata kaya yun. Hindi ko yata kaya yun. Kaya nga may training eh. Praise the Lord. Amen ba? Kaya i-volunteer mo yan. Natutuwa ako kanina, nag-iisang backup si Cheryl na babae, makita puwero, pambihira, Praise the Lord. Grabe ha. Nakikita. Praise the Lord. Ganyan, sabihan mo yun, Brother Ronald, yung gano'n, Grabe ha, nakakatuwa siya Mag-isa lang siya na pero talagang hallelujah. Praise the Lord. Yung iba dyan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, tingnan mo, maganda yung merong improvement. Praise God. Paano yan? Saan mo makukuha yan? Sa pamagitan ng pangangaral. I-apply nyo lang yung naririnig nyo rito. Hindi ako nagyayabang na Pero yung naririnig nyo rito, hindi pang relihiyon lang. Praise the Lord. Pangkaharian ng Diyos yan. Na later on, magdadala ng iyong breakthrough talaga. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Pero, hindi lang doon, syempre. Kasi, kahit anong ganda ng preaching, kung yung pag-alis mo ng Sunday rito, hindi ka na nag-worship, hindi ka na nag-Bible reading, hindi ka nag-pray, hindi ka talaga lalago. At kung hindi ka lalago, paglalaroan ka talaga ng demonyo. Kaya wag pa, ang worship hindi lang dito. Ang worship. Wag na niyong bigang. Mag-worship kayo, naku po. Ang totoong iniligtas ng Panginoon, hindi ang biro. Ako po, mga kapatid, nagsasabi sa inyo na kung saan maniwala tayo sa salita ng Panginoon. May rapture. I pray na pagdating ng rapture, lahat pasado. Pambihira.
Kaya ngayon, hindi ko talaga tinitingnan yung bilang natin. Tinitingnan ko, Lord, mamold ang bawat isa. Na pagdating ng panahon, na nag-rapture, Lord God, lahat kasama. Ibang usapan kasi yun eh. Praise the Lord. Kasi yung pagdating ng takdang panahon, hindi na yan biro. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Praise God. Kaawa-awa ang mapag-iiwanan dito. Dreadful days po yun yung maiiwan. Kaawa-awa. Bakit? Doon magsisimula ang Great Tribulation. Hindi yan biro. Kaya kung meron kang dapat iayos, ngayon pa lang iayos mo na bago maging huli ang lahat. Hindi ko kayo tinatakot. Praise the Lord. Amen. Maging aral yan sa bawat isa. Lalo na kung may mga dinaanan ka na sa buhay. Naku po. Praise the Lord. Amen. Ayusin yung dapat ayusin. Praise God. Maging relasyon, ayusin. Lalo na kung may dinaanan ka ng relasyon, uulitin mo pa rin yung dati mong relasyon. Mauulit uli yung pangit at sirang relasyon mo pag ganun. At lagi kong sinasabi, sa mga nasa tamang edad, kung kayo'y magpapasok sa relasyon, make it sure, believer. Ipilit mo yung katigasan ng ulo mo, later on, kapahamakan ng buhay mo. Sa totoo lang. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Kaya bong, dapat believer. Praise the Lord. Amen. Magpa-counsel ka kay Jester. Counselan mo nga yan, Jester. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi naku, kakatakot yun. Praise God. Paalala to. Mostly of the preaching of the Lord in the four gospel meant to strengthen the faith of His disciples. Amen. Kita mo, praise God, yung preaching ng ating Panginoong Hesukristo sa four gospel, makikita mo, ano yun? Pinalalakas ang alin? Pananampalataya ng kanyang mga alagad. Amen. Tinutukan niya na lumakas ang pananampalataya. Bakit? Alam niya yun na pag oras na pagbalik niya sa kanyang kaharian, alam niya yun na ang dadaanan ng mga disciple niya, matinding persecution. Ilan doon yung napako? Matindi, si Peter. Hindi lang siya pinako, kundi, tiwarik, upside down. Pero matindi yun. Bakit? Naipasan ni Peter. Hello? Amen? Huwag pababayaan ang pananampalataya. No matter na kung saan katindi ang persecution. Praise God. Kaya dapat talaga nabago ang buhay. Mataas ang pananampalataya. Ang mga salitang ito, pag oras na binabaliwala mong salitang to, maalala mo yan, pagdating ng rapture, paano kung naiwan ka? At hindi po ako nagbibiro. Malapit na po. Alam niyo po ang tindi ng katok na ng World War III. Tindi. Kaya nga, lahat iiwan. Ang bisyo. Sa totoo lang, madaling iwan ang bisyo. Kasi dati may bisyo ako . Ang sigarilyo, madaling iwan. Kung didesisyonan mo. Ang alak, madaling iwan. Kung didesisyonan mo. Yung last, hindi man kadali, pero maiiwan. Kung didesisyonan mo. At sa desisyon na yun, dapat didisiplina ka. Amen ba? Chain smoker ako . Dati, chain smoker ako . Dati. Pero naiwan ko. Yan, si Bong, chain smoker yan dati. Chain smoker ka ba, Bong? 30 sticks a day. Tamo, bira. Once a month sa isang araw, pambira. Once a month sa isang araw. Yan, praise God. Ewan ko kay Joey, kung naninigarilyo ba si Joey? Naninigarilyo pa? Simulan mo na. Naayusin. Kasi later on din naman, sisingilin ka niyan sa katawan mo, sa health mo. Alam niyo yung ninong namin sa kasal? Christian na yun Christian na yun. Alam niyo yung ninong namin na yun? Christian na? Nag-Christian na. Actually, nandun na siya sa level ng pastoring. Yung pala, hindi pa niya talaga naiiwan yung sigarilyo. Alam niyo kailan niya naiwan? Nagkasakit siya. Kala namin demonized. Alam niyo kung bakit? Sumusuka yung kulay berde. Pala, yung baga niya, grabe.
Yung baga, apektado na. Kinamatay niya yun eh. Kinamatay niya yun. Kaya, habang may pagkakataon pa, si Lord, napakatyaga niya sa atin eh. Amen? Praise God. Isa sa mahirap sa preaching ay yung merong tumatama sa'yo. Minsan pag tumatama sa'yo, parang mahirap eh. Pero ito hindi po to condemnation eh. Kundi, kasi sa totoo lang, ang salita ng Diyos, makapangyarihan, double-edged yan. Masasaktan ka talaga eh. Praise the Lord. Amen ba yon? Pero ito ay hindi condemnation, kundi para sa magising ang bawat isa, para sa ganon ay maging ayos ang bawat isa. Praise God. Yung preaching ng Panginoon sa four gospel, sa four gospel, ayan o, meant to strengthen the faith of His disciples. Praise God. Amen? Praise the Lord. Excuse me po. Praise God. The objective of the miracles that Jesus did was to strengthen the faith of His disciples. Kaya may mga preaching siya, may mga miracles siyang, may mga nabasa ba kayo na miracle na ginawa ng Panginoon? Ano ang purpose nun? Ano ang objective nun? To strengthen the faith of His disciples. Kaya nga, bawat answered prayer, dapat bawat mga bagay na magaganda sa buhay mo na nangyari, kailangan ay ano? Tumitibay ang pananampalataya mo. Buhay ka pa ba? Kaya nga pag Sunday, nagwo-worship tayo, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, dapat tumitibay ang faith mo. Praise God. Amen. Bakit? Pag tumitibay ang faith mo, nagiging overcomer ka. Hindi mo ma-overcome ang laban nang hindi matibay ang pananampalataya. Hello, amen? Praise God. Kailangan patibayin ang pananampalataya. Sinimulan yan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal. At pag minahal mo siya, nag-response ka, nagkaroon ka ng faith sa Kanya. Praise God. At pag nagkaroon ka ng faith sa Kanya, doon marirelease yung power ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Lagi kong bilin kay Mika, huwag kang matakot kasi makakalimutan mo yung nireview mo. Biruin mo pala, tingnan mo, ginawang panlilin lang ng demonyo. Napanaginipan niya, bagsak siya. Oh. Bunga yan ng takot eh. Oh, napanaginipan, bagsak. Oh. Praise God. Hallelujah. Oh. Ngayon, napanaginipan mo na ba na pasado ka? Praise the Lord. Oh, tingnan mo. Glory ito. Isa kasi sa bunga ng panaginip ay ano, yung lagi mong iniisip. Kaya kung lagi mong iniisip, yun ang dala-dala mo sa pagtulog. At pagdating dyan sa isip, itong maganda na prinsipyo. Ayaw nyo yata eh. Gusto nyo? Ha? Ha? Praise God. Hallelujah. Nakalimutan ko to eh. The most use of imagination, hindi most ang ano yata. The best, yun. Asa dulo ng dila ko, buti nawakan ko yung bibig ko, naalala ko tuloy. The best use of imagination is creativity. The worst use of imagination is anxiety. Ulitin ko. The best use of imagination is creativity. Ano to? Pinakamaganda, na gamitin mo yung imahinasyon mo, yung isip mo sa magandang bagay. Maging creative ka. Parang ganito, papasa ako sa board exam. Pagkatapos nito, magtatrabaho ako, magiging doktor ako, hallelujah. Pagkatapos nito, hallelujah. Yung pinakamakulit sa church, uoperahan ko kahit ayaw niya. Use your imagination as creative. Praise God, mag-aaral ako, magtatapos ako, maglilingkod ako sa... Pwede ba sa imagination nyo, isama nyo yung paglilingkod nyo sa Diyos? Kasi nung bago kayo mag-aral o bago nakatapos ng-aral, may kasama si Lord. Pagdating sa exam, kasama si Lord. Pero pag pasado na kayo, hindi nakasama si Lord.
Hindi pwede yun. Pwede ba? Pwede? Pwede ba kahit nagtatrabaho na kayo, kasama pa rin si Lord, involved pa rin si Lord? Ha? Amen? Praise God. Mabait at masunurin ka nung hindi ka pa tapos at saka hindi ka pa pasado. Pero nung pasado ka na, nagtatrabaho ka na, anong opposite ng masunurin? Ha? Masungayin. Praise God. Hallelujah. Pwede ba isama rin si Lord? Amen? Kaya, ang pinakamaganda, para ma-overcome mo, yung alin? Yung mga laban mo sa buhay, ay use your best imagination in creative. Be creative. Best use of imagination is creativity. Praise God. Amen ba yun? Hallelujah. Amen? Ako po, noon, ayaw kong sumakay ng eroplano ng matagal. Puro domestic lang. Bakit? Ang naisip ko, domestic, at least sandali lang, 1 oras lang. Pag-angat mo, bababa na kagad. Pero pag long distance, ang hirap kong isipin noon, kaya ayaw ko noon eh. Yung una kong labas, 1997, 3 bansa yan, Thailand, Cambodia, Vietnam. Medyo nasanay ako doon kasi 3 araw kami, 3 araw ba o 4 na araw? 18 days kami noon eh. Praise God. Hallelujah. Pero may nag-i-stayan kami ng ganito, ganyan-ganyan. Alam nyo, ayaw kong sumama noon. Thailand lang, 3 hours lang yun. Hindi ko maisip. 3 hours, paano kung ganito? Sa domestic, nakaranas ako ng konting uga. Paano kung 3 oras? Mali pala yung gamit ng imagination ko. Mali. Kaya best use of imagination is creativity. Kaya ngayon, pag sumasakay ako, ang una kong pinakamalayong puntahan ay saan? Sa UAE, sa Dubai. Pinakamalayo yun. 9 hours may get. 9 hours may get. Alam nyo, pag nakakaranas ng ganyan, ang iniisip ko, pag sakay ko pa lang, nagpipray ako niyan, pinapalayas ko lahat ng demonyo, ng demonic of turbulence, demonic of spirit ng air pocket in Jesus' name. Pagkatapos niyan, magkikreate na yung isip ko. Ganda siguro ng Dubai, sikat ang Dubai. Iniisip ko, pati yung nakita ko, doon, napanood ko, iniisip ko. Hanggang sa makikita mo, nag-i-enjoy ka doon. Saan? Sa flight mo. Use your imagination in creativity. Amen? Amen? Kaya anong laban mo? Anong problema mo? Tapatan mo yun. Isipin mo doon, problema ko, solve na. Ganito, ganito nangyari. Ganito. Pag wala kang pera, isipin mo, magkakapera ako, ganito. Tapos sobra, hindi lang eksakto, sobra. Mababayaran ko yung inutangan ko. Maisa sa uli ko yung dinukutan ko. Praise the Lord. Glory to God. Ano pa? May sakit. Gagaling ako. Praise the Lord. Hallelujah. Hahaba pa ang buhay ko. Kasi alam mo, pag hindi mo inisip yon, masikli ang buhay mo. Sabi, di ba? Matthew chapter 6. Sino ang humaba ang buhay sa pamamagitan ng pag-worry, kabalisahan? Nadagdagan ang buhay ng kahit 1 oras. Wala. Praise God. Pero pag naging andun yung joy, hahaba pa buhay mo. Praise God. Isa pala sa pampahaba ng buhay ay paglalakad. The moment you decided to walk every day, at least 30 minutes, araw-araw, nadadagdagan ng 2 taon pala ang buhay mo. Na-discover ko yan eh. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Ako nagja-jogging ako sa loob ng bahay namin eh. Dati walking mo, ngayon jogging, as in jogging. Pawis na pawis ako niyan. 15 minutes. Kasi sa hapon, lalabas ako. Maglalakad ako. 1 oras. Mahirap gawin yan dati, na mag-isa. Kasi dati kasama ko si Pastore. Ayaw sumama eh. Pero sasama yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga, magkaroon tayo ng mga fellowship, naglakad tayo sa BGC. Meron silang pinuntahan sila Shermaine sa Imus ba yun? Sa Imus Cavite.
Yung anong Bermoso Mall. Ano? Bermosa Mall pala, Bermosa Mall. Alam mo 'yon, Alan? Bermosa Mall sa Imus. Taga Imus ka. Ayala Mall, ang laki oh. Kaya, yan ang gawin natin, ha? Divide natin, mag-walking tayo. Lakad tayo mula dito hanggang Baguio. Praise the Lord. Glory to God. Kaya ngayon si Bong, sinasabihan ko, yayain mo sila Joey, mag-ano tayo. Sabi ko, mag-set tayo, mag-walking tayo. Si Joey, kako, kailangan ng mag-walking yan. Kako, ganun. Kasi kakong ganun. Tamo, palaki na si Joey. Pabira. Praise the Lord. Hallelujah. Walking tayo, yung dulo, ganyan. Alam nyo ba na, 85 kilos po ako, nag-86 kilos ako dati. Hindi napapansin, ganyan na ako ng ganyan. Ngayon, 80 kilos ako eh. Pag bagong kain, 81.25. Dati 186 pounds, 187, almost 190. Ngayon, 178 pounds. Mukhang hindi mga interesado, lalo na si Louie, no? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Pati si Jester hindi kumikibo eh. Praise the Lord. Hallelujah. Si Raymond, maintindihan ko pa kung oras na hindi masyadong interesado sa walking eh. Mukhang sobra sa walking si Raymond eh. Ganda ng katawan pa eh. Pambihira, no? Praise the Lord. Pero kailangan natin yun eh. Tingnan nyo, ano yung mga essential? Gamitin mo. Use your best imagination, creativity. I repeat, the worst use of imagination is anxiety. Magsasayang ka lang ng lakas mo. Biruin mong iisipin mo yung kabalisahan. Paano na lang ito? Paano na lang ito? Paano na lang ito? Paano? That's the deception of the enemy. Hello, amen? Mga estudyante, paano kung bagsak ako? Hindi ka pa nag-exam? Praise God. Paano ako makakapag-college? High school ka pa lang. Praise the Lord. Come on! Hello! Amen! Praise God. Yung mga nasa online. Hallelujah. Praise the Lord. Use your faith. Yung pananampalataya natin. Praise God. Wala kaming pera. Walang tutustos. Pambihira. Wala kang intindihin. Wala kang dapat ikatakot. Asa tagig ka, pwede kang mag-aral, matapos hanggang college nang wala kang gagastusin. I mean, sa tuition. Pamasahe, meron. Praise the Lord. Hello, amen? Ibang klase. Kaya nga, yung mga hindi taga-takig, dito na kayo tumira. Huwag dito sa building na ito, ha? Praise the Lord. Bakit? Ngayon pa nga eh. Ganda ng offer eh. Binigyan tayo ng 10 slots eh. Na kung saan merong praise God. Kaso dalawa lang ang nakapasok. Pero may monitoring yun. Weekly monitoring yun every Sunday. Merong allowance. Gusto nyo? Wala, natapos na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga noon, pinapahanap ko si Marvin eh. Hindi ka nahanap ni AJ, Marvin? Sabi siya, pambihirap, papasukin natin si Marvin. Pambihirap, meron kang allowance. So, glory to God. Pero dapat papasok. Purihin ang tindi ng tagig. Glory to God. Hello, amen? Kasi ibang believer ang namumuno eh. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kaso nga, in-endorse sa church. So, bakit? Kasi sabi ni Senator Alan kung saan, hindi lang edukasyon ang dapat na ibigay sa mga estudyante. Kailangan ay matuto, makilala ang Panginoon. Ayan, magkaroon talaga ng takot. Kasi yun talaga ang magiging tulong sa siyudad ng Taguig. Kasi hindi porke nakapag-aral ka, di ba? Yung iba nakatapos, pero pansarili, selfish eh. Hindi na inasikaso yung, praise God.
ultimong bayan. Alam nyo ba, pag ang gobyerno nagpaaral sa iyo, alam mo ba na meron yan na kung saan certain period of time na dapat paglingkuran mo yan? Ang Mega Word, nagpapaaral yan. Yung isang kaibigan kong pastor, yung anak niya, yung bunso, pinaaral siya ng Mega Word. Praise God. Sa Mapua yun But the thing is, doon ka magtatrabaho, may certain period. Lahat yun, doon, sa Mega Word siya, nagtatrabaho. Gumanda na rin ang buhay, ang ganda na ng buhay. Oh, praise God. Ikinasal, naging ninong ako. Kinasal sila sa Tagaytay pa. Matindi ang kasal. Pero, saan siya nagtatrabaho? Kasi yun ang paaral. Doon din nagtatrabaho. Pwede ba suklian nyo ng tama si Lord? Hello, amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hindi lang nagpapapray. Dapat ay darating ang days, darating ang panahon, hindi taon. Yun yung gusto ko. Darating ang panahon, balikan mo na rin si Lord. Paglingkuran mo rin siya. Praise God. Hello, amen? When it comes to finances, ang tanging may bibigay mo sa Panginoon is your tithes and offering. Be consistent on that. Praise God. Mahirap nung estudyante, consistent ka sa giving your tithes and offering. Pero nung kumikita ka na, Pero gusto ko lang pasabihin sa'yo, yung tithes mo, hindi ka giver pag binibigay mo ng tithes mo kasi hindi pa sa'yo yun. Your tithes is not yours. Sa Diyos yan. Kaya nga sabi niya, bring your tithes. Bring the whole tithes. Kasi hindi sa'yo yan, padadala ba naman sa'yo yung hindi sa'yo? Sabi, Marvin, dalhin mo yung motor dito. Kung kanya yun, hindi ko pwedeng padala. Kanya yun praise God. Kaya pinadadala sa'yo kasi hindi sa'yo. Matatawag ka lang na giver. Saan? Through your offering. Yung buhay mo hindi sa'yo. Yung oras, magamit mo sa Kanya. Ganyan ang fully committed. Hello, amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, use your imagination. Best use of imagination is creativity. Kaya ngayon habang inintindi mo yan, dapat creative ang pag-intindi mo. Kasi kung hindi, iba, si Apostle nanunumbat na. Mali. Praise the Lord. Hello, amen? Pero dapat talaga, suklian mo ng tama si Lord At walang sumagot. Tingnan mo. Kung ngayon nakakaranas ka ng financial problem, nakakaranas ka ng mga bagay na financial problem, hallelujah, check mo. How's your giving? Kasi when it comes to financial problem, ang talagang makakasuway nan, yung giving mo, your tithes and offering. If you want to experience breakthrough in finances, check your tithes and offering. If you want breakthrough in finances, check your tithes and offering. Praise God. Hello, amen? Praise God. Kasi hindi ka tuturuan ni Lord na maging madamot. Tuturuan ka ni Lord na maging giver. Pero yung giving your tithes, hindi yan pagiging giver. Kanya yun. Tithes is 10%. Yung offering, yun ang magdidikta ng pagpapala mo. Kaya gusto mong pabilisin ang pagpapala mo? Come on, be a giver. Check your offering for the glory of God. Hello, amen ba yun? Amen. Kaya pwedeng nagtatrabaho, pero naglilingkod sa Diyos. Paggamit mo, praise God. Hello, amen. Amen. Daming mga pwedeng gamitin dito sa hallelujah. Lalo na yung mga marunong sa IT. Yung mga IT graduates yan. IT graduates yan. Kahit hindi ka graduates, pero may know-how ka dyan, paggamit ka rin sa church. Alam niyo ba na yung reel natin na every Sunday na invitation, may ads yun May ads na sabi ko, i-share nyo. Ang daming nag-share ngayon. Pero nagtitaka ko, mas marami ang nag-share. Pero, yung react, kukunti. So in short, sinare lang. Baka meron diyang hindi nag-share dyan pero hindi pinanunood. Yung iba naman hindi pa nag-share. Mag-share lang. Hindi naman masisira reputasyon mo, mag-share ka lang. Praise God. Pero panuorin mo. Ako pinapanood ko, paulit-ulit. Gawin nating libo yung views. Kaya inuulit-ulit ko yun.
Walang sumagot. Napilitan yata. Gawin natin libo yung views. Oh, praise God. Oh, at saka dumadami ang sharing. Kasi si pastor ka mag-share yan paulit-ulit eh. Oh, bakit hindi ka rin gawin mo rin yun? Kung kaya nating libo ang views, di libo rin ang share. Oh. Pero yung iba sasagot, pero hindi rin gagawin. Oh, dapat ayusin yun. Hello, amen? Praise the Lord. Glory to God. At ang totoong may pananampalataya, ay ginagawa ng tama. Oh, totoong ligtas. Kasi i-check mo sarili mo. Kapatid, pagharap natin sa Panginoon, hindi naman niya tatanungin eh. Oh, yumaman ka ba? Yumaman ba pamilya mo? Hindi. Tatanungin niya, anong ginawa mo para sa akin? Kasi pag ginawa mo yung pinagagawa niya, 100%, i-bless din niya, pati pamilya mo. Ganun yun. Hello, amen? Pero ang mga sinasabi kong ito, hindi mo magagawa kung hindi ka nananampalataya. Magagawa mo ito kung nananampalataya ka. Magbabasa tayo ng banal na kasulatan. Matthew 17, verse 20. Matthew 17. Sabi niya, he replied, because you have so little faith, truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Familiar verse yan di ba? Nabasa niyo na ba yan? Praise God. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Dalawang bagay na klase na pananampalataya pinakita dyan. Little faith, pero yung isa naman, small as mustard seed. Parehong faith din. Small faith, if you have faith as small as mustard seed, positive yun. Pero yung una, because you have so little faith, rebuke yun. Dalawang klase na faith. Nirebuke ang faith, tapos nagbigay ng tamang faith as small as mustard seed. Naiintindihan nyo ba ako? Commendation yun, positive yun. Kaya sabi niya, if you have a faith as small as mustard seed, sabi niya, nothing is impossible. Ano yun? Nothing as impossible. No, praise God. It seems easy, but actually, this is true as long as we have faith as small as mustard seed. Pag pinakinggan mo yun, sabi niya, you can say to this mountain, move, and it will move. Parang andali, Pambihira, parang andali, Pero anong kailangan doon? Faith as small as mustard seed. Praise the Lord. In short, ang pinapakita dyan, hindi sa laki ng faith, kundi yung authenticity ng faith mo. Praise God. Meron ka, lahat naman siguro alam dito yung mustard. Sinong hindi pa nakakita rito ng mustard? Meron? Sinturunin natin. Mustard, mustasa ba yan? Mustasa ba yan? Tama ba yan? Sino rito ang hindi pa nakakakita ng mustasa? Hindi niya alam mustasa? Alam mo mustasa, Marvin? Halika nga, masinturon kita. Hindi ka kumakain ng gulay? Buti pa sa iyo si Mike kumakain ng gulay. Yung favorite ni Mike yung gulay. Alam mo yung mustard, yung mustasa? Sigurado ka, Oh, daig mo si AJ. Hindi alam ni AJ yan. Alam mo yung mustasa? Ayos, Oh, grabe, rich kid. Pambihira. Mustasa. Ang pambihira. Favorite ni Louie yung mustasa, pwede ba yun sa sinampalukang manok? Hindi kami naniniwala. Hindi kami naniniwala. Praise God. Mangyayari yan, Brad. Kasi pinaplano natin. Pero sa next month na, September. Sa September, yung last Sunday of September, dito tayo kakain. Hindi lang kape, kundi magkakainan tayo.
matitikman natin yung luto ni Louie, matitikman natin yung luto ni Joey, magkakatunog yan. Louie, Joey, magkakasing katawan din yan. Praise the Lord. Ano ba? Sino pa ba ang katunog? Sounds like Jesty. Hindi. Kasi, kasi Louie, Joey, di Jesty, di ba? Praise God. Ha? Bonggi. Tonetti. Praise the Lord. Magkakatimbang yan. Praise God. Dito tayo magkakainan. Okay ba sa inyo yun? Tapos mag-fellowship yan. Gagawin natin family Sunday natin yun. Tapos imbitahan natin yung pamilya natin unti-unti. May kainan, imbitahan namin kayo. Ganun, unti-unti. Para imbitahin mo yung imbitahin ni Joey yung asawa, yung misis niya, anak niya, di ba? Praise the Lord. Hallelujah. O, di ba? Mga kamag-anak, ganyan. Kahit unti-unti yung gano'n. Pero dito tayo magkakainan. Amen ba? Amen. Mustasa lang kung saan na nakarating yung pinag-usapan natin. Mustasa lang. Praise God. Hallelujah. Mustasa lang eh. Ewan ko si Brother Ray. Mukhang magaling din yata magluto si Brother Ray. Magaling ka magluto. Pares pala tayo eh. Kain lang ang alam ko rin eh. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. O bakit? Bakit? O, yung liit ng mustasa, yung butil ng mustasa, yung buto ng mustasa. Bakit? Kahit ganun pala, basta totoo, authentic. Totoo. Ay ba, magpapalayas pala yan ng bundok ng problema. Tingnan mo, yung liit ng, di ba sa cellphone, merong ilaw yon. Ang liit lang ng ilaw nun, pero sa dilim, tingnan mo, mangingibabaw yon. Mangingibabaw yun. Praise God. Kaya yung katotohanan ng pananampalataya, sisira yan ng bundok ng problema. Praise God. Amen? Kaya yung small seed of mustard faith ay ano? It's a powerful faith as long as, bakit? Authentic. And by the way, nagtataka ba kayo? Bakit mustasa ang yung ang tawag nito? Buto ng mustasa ang ginamit. Kaliit ng buto ng mustasa eh. Tanong, yung bunga, maliit ba? Yung maliit na buto, ang bunga ba kasing liit din ng buto? Ano? Ang ginamit ng word ni Lord ay seed of mustard. Ang liit. Pero yung maliit na seed, pag itinanim mo, ang bunga, malaki. Kaya yung maliit na faith, as small as mustard seed, pag itinanim mo yung totoo, yung pananampalataya yun, lalaki pala, makaka-accomplish ng big things. Kaya pala, yun ang ginamit ni Lord na example, yung mustard seed, maliit, pero pag tinanim, ang bunga malaki. Kaya, yung maliit na faith, as long as authentic, makaka-accomplish ng mga big things yan, mga bigger miracle yan, mga big favor yan. Gawin mong totoo ang faith mo. Authentic ang faith mo. Amen. Genuine ang faith mo. Hello. Amen. Come on, palakpakan mo si Lord. Praise the Lord. May natututunan ba kayo? Oh, praise God. Hallelujah. Kaya yun, ang tutubo yun. It will accomplish big things. Kasi, remember, from nothing to something, to big things, to great things. Huwag nyo, yung mga napag-aralan na natin, huwag nyo kalilimutan yun. Connected yan. Interconnected yan. May continuity yan. Kaya nga ha-harvest tayo ng double harvest as long as you have faith. Kasi ang ganda ng pinag-uusapan natin kung hindi natin i-apply, hindi natin paniniwalaan. At ang ganda nga ng tapos ang pinanunod mo, yung iba, ulitin ko, hindi masama, pero ang focus dito. Kasi iba yung direksyon natin eh. Praise God. Hallelujah. Amen ba? May kanya-kanyang assignment kasi, parang katawan yan eh. Yung pong iba-ibang churches, body of Christ yan. Pero ibang ginagawa ng kamay sa ginagawa ng mata.
ang kamay ba nakakakita? Opo. Bakit? Tingnan, nakakarating yung pupuntahan yung bulag. Ang ginagamit kamay, kinakapa. Hindi nakakakita pa rin yun. Kasi may mga pilosopong tasyo, di ba? Iba ang ginagawa ng paa. Saan? Sa leeg. Sige nga, gawin mo ngang leeg yung paa. Oh. May kanya-kanya tayong trabaho. At dito kayo dinala, trabahuin natin. Bakit? Ayaw nyo ba na kung saan lumago tayo, tumibay tayo? Pero higit sa lahat, pasado tayo pagdating ng rapture. Higit sa lahat. Praise God. Hindi yan biro. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Kasi kailan ka magsisisi? Kung kailan huli na? Kailan mo pag-iisipan na, totoo pala. Kasi yung ibang magpapatotoo, totoo pala yung sinabi ni Apostol, alam mo, totoo pala yun. Bakit? May nangyari na. Pwede ba? Maniwala ka kahit wala pang nangyari. Para pagdating na, eto, naging bunga ito sa akin. Bakit pinaniwalaan ko, ginawa ko, in-apply ko, may nangyari. Hindi yung kailan ka magsisisi kung kailan huli na. Sa totoo lang, kawawa ang maiwan sa rapture. Kawawa. Hindi yan biro. Praise the Lord. Amen? Kaya nga ako sabi ko, nag-o-open ako. Usap tayo. May problema ka, pag-usapan tayo. Praise God. Hallelujah. Kung may problema ka, wag dun. Focus mo sa problema. Sige, ilabas mo muna. Usap tayo. Glory ka. Kaya nga ako nag-o-open ng huwag kayong mahiya. Na kontakin niyo ako. Inuulit ko. Mukha lang matapang sa akin. Praise the Lord. Marunong ako umintindi. Praise God. Hello, amen? Glory to God. May problema po ako sa pera. Usap tayo. Parehas tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hello, amen? Kasi sino kakausapin mo sa problema mo? Mga kapalala. Glory to God. Hallelujah. Ang pananampalataya kasi nilalaban. Pero sa tamang laban, ha? Hindi ganyan ang laban, ha? Tinitindigan. Fight for your faith. Praise God. Stand on the truth. Fight for your faith. Pero alamin mo ang katotohanan. Kasi paano mo titindigan ang katotohanan? Hindi mo inal. Kaya nga magbasa ka. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya wag religious concept. Yung bang di ba? Nakita niyo ang ginagawa nila, yung sa tingin nila, tama sa kanila. And dami sa tingin mo, mali. Paano magiging tama yan kung ang kinokontra niya salita ng Diyos? Praise God. Amen? Kung makabreakthrough rin, hindi pwedeng pabago-bago ang isip. Ngayon, on fire ka sa faith. Mamaya, o kaya bukas, iba na. Ngayon, okay. Yes, maglilingkod ako. Yes, susunod ako. Bukas, iba na. May makausap ka lang na, iba na. Hindi ganon. At walang sumagot. Hallelujah. Amen? Kaya, tingnan mong mustard seed, pag tinanim mo, maliit, lumalaki. Pag yung faith mo, kasing laki man lang ng mustard seed yan, pag tinanim mo yung faith na yan, it can accomplish bigger miracle. Come on, palakpakan mo si Lord. Naiintindihan mo ba yung naririnig mo sa oras na ito? Are you sure? Sigurado ka? Kapatid, pati yung mga nasa online, today, expect greater miracle! Come on! Come on! Come on! Come on! Praise God! Expect the unexpected! Kita mo, pati yung mga problemang dati na iniiwasan mo, akala mo hindi mo mapagtatagumpayan. Makikita mo unti-unti, greater miracle na yun. Kita mo, nakayanan ko. Napagtagumpayan ko. Nasolve. May nangyari. Remember, commitment brings fulfillment. Amen. Praise God. Sa umpisa, mahirap. Sa umpisa, masakit. Sa umpisa lang yun. Praise the Lord. Hello, amen. Sino, pag may mga bagay, alam nyo, di ba yung pigsa? Sino nasubukan ng kapigsa dito? Praise God. Ilan lang pala kami nakasubok ng pigsa, no? Yung iba hindi pa nakakasubok. Sino hindi pa nakakasubok ng pigsa rito?
Hindi ka ba namamaga nga yung pigsa mo. Di ba ngayon? Akala ko. Hindi ka ba nakasubok? Gusto mo? Hindi, wag. Ang sakit kaya nun. Ang sakit kaya nun. Ikaw, Jenny, nakasubok ka na ng pigsa? Ha? Ako nakasubok sa pit pa eh. Hindi, walang biro. Ang sakit. Alam mo, ang gamot na ginawa sa akin? Kumuha ng bote. Yung bote ng soft drinks. Tapos itinapat doon sa mata. Tapos, sakit nun. Sobrang sakit. Pero natanggal yon. Yung mata, natanggal yung mata, kaginhawa ka. Sa umpisa talaga, masakit. Pero tanggal naman yon. Titiisin mo yun. Praise God. Yung problema mo, sa umpisa yan, masakit. Sa umpisa yan, masakit. Sakit. Parang pigsayan. Masakit. Praise God. Ang dami kong naging pigsa, hindi lang dito eh. Kala ng iba, tatakto ng fraternity. Pigsa po ito eh. Kasi kala mo, paso na sigarilyo. Pigsa po ito eh. Titingnan mo ang tuhod kong kaliwa, dito, meron din. Pigsa po yan eh. Dito, katapat, may dalawang maliit. Pigsa din yan eh. Hindi ko na ipapakita yun dito. Wala na, burado na syempre. Tawa tuloy si Leslie. Pigsa yan eh. Sakit kaya. Pero alam nyo, dahil sa nung nalaman kong ganyan, dito yun kaya pag pigsa yan, ang nanay ko pa naman, ang tapang tumiris ng pigsa. Tapang. Kasi sabi niya, hanggat hindi naalis siyang matang yan, magtitiis ka. Tiisin mo minsan ang baka! Pero sa totoo lang, release yan pag tanggal yung mata. Alam niya, nagkakainti. Sumagot yung mga nagkapigsa na. Ang dami nyo pala rin eh. Kala ko ako lang eh. Pambihira. Sa umpisa. Kaya kapatid, today, expect greater miracle. Amen? Expect. Kaya nga, may nangyari. Si Mika, praise the Lord. Saka tatay niya, dito, sa Sunday, magjujuwet. Triplet. Kakanta sila rito, yung tatay, yung nanay, at saka si Mika. Payag ba kayo? Praise God. Huwag nang isama si Sophia. Sasayaw si Sophia. Praise God. Hallelujah. Di ba? May mga napupulpil na mangyayari. Sa mga nasa online, expect greater miracle. Etong week na ito, hallelujah, Linggo hanggang Sabado, expect greater miracle. Hello, amen? Etong week na ito, expect blessing mo. Praise the Lord. Amen? Itong remaining days, remaining months of 2024, expect your breakthrough. Mapupulpil yan. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Hallelujah. Amen ba? Amen. Praise God. Bang usapan na, pambira. Glory to God. Hindi man tayo pa malaki, pero palaki na. Pati nga bewang natin, palaki na eh. Palaki na tayo. Praise God. Kasi kailangan po natin, naniniwala ba kayo, palaki na tayo? Amen. Bakit? Involved ka. Involved ang bawat isa. Amen. Para lumaki tayo. Praise God. Hello. Amen. At mangyayari ito, mga kapatid, hallelujah, may mga mapupulpil. Praise God. Kaya masaya ang ating fellowship sa Bigan, Ilocos Sur sa December. At at that time, meron tayong ban na. Who knows, baka dalawa na ang ban ni Bong. Praise God. Wag lang pagtatabihin yung dalawang ban. Kasi pag pinagtabi mo yung dalawang ban yun. Hindi pwede. Di ba? Praise the Lord. Glory to God. Amen? Amen. Kaya come on, use your imagination. Best use of imagination is creativity. Pwede ba? Huwag mong gamitin. The worst use of imagination is anxiety. Huwag mong isipin yun. Yung Praise God. Hallelujah. Kaya mula ngayon, tuturuan natin ang ating isip. Mag-isip ng tama. Praise God. Amen ba yun? Glory to the living God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay pa ba kayo?
Are you excited? Praise God. Hallelujah. Are you excited? Amen. Are you expectant? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino kaya ang una dito? Hallelujah. Kaya, biruin mo, itong August na to, dito lumabas yung first Sunday, August, dito lumabas yung word ni Lord na fulfillment eh. Amen. Pero tatandaan nyo, ang key ng fulfillment ay what? Commitment. Amen. Huwag kalilimutan yon. Kailangan may commitment para magkaroon ng fulfillment. Amen po ba? Huwag matakot magbigay ng buhay sa Diyos. Huwag matakot magbigay ng oras sa Diyos. Huwag matakot maglingkod sa Diyos. Huwag matakot sumunod sa Diyos. Amen. Expect greater miracle. Praise God. Hindi totoo yung ghost month. Sabi ng iba, hallelujah, August is ghost month. Hindi totoo yan. Bakit? May nakita na ba kayong multo? Hindi. Sa business, ghost month daw. Eh, sabi nga nung kausap kong Chinese eh, hindi, yung Chinese naman, hindi naman naniniwala, dito lang, sa China, hindi naman walang ghost month. Sabi, dito lang yun. Sabi niya gano'n. Hallelujah. Yung ghost month, doon tayo mapagpapala. Praise God. Amen ba? Are you sure? Do you believe? Sabi mo, yes, I believe. Everybody stand up, pati yung mga nasa online. Come on. Praise God. Hallelujah. Expect greater miracle. Be excited. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. Pasalamatan mo nga si Lord. Come on, purihin mo siya malakas. Buksan mo yung labi. Sige, bago tayo mag-worship. Sige. I said, lakasan mo. Sige, isigaw mo. Pasalamatan mo siya. Purihin mo siya. Sige, kailangan dinig yan. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Buksan mo yung labi. Dinig ka dapat. Hallelujah. Whoa! Whoa! Go! Hallelujah! Today, expect greater miracle! Depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart that I can Come on, again! I can depend on you! I can depend on you. I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart that I can depend on. All the ladies, I can depend! Louder! This time, all the men, I can depend! I can depend on you. I can depend on you. Yes, Lord. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart that I can depend on. This time, hallelujah, yung prayer request mo, yung gusto mong ma-achieve, yung gusto mong mangyari, itong taong ito, hallelujah. Come on, sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos. Today, hallelujah, expect greater miracle. Sabihin mo yan ngayon sa Panginoon. Hallelujah. And believe God. Believe God. Gusto mong mangyari ngayong week na ito, believe God. Gusto mong mag-manifest sa next month, believe God. Mag-manifest ngayong taong ito, believe God. Sabihin mo kay Lord, sige, come on. Tatandaan mo, from nothing to something.
to big things, to great things. Come on, sabihin mo sa Lord. And this time, kakantayin natin, we can depend on you. We can depend on you. We can depend on you. Whenever we are alone, you are always there. And we can put our trust in you, our Lord. For we know in our heart that we can depend Again, come on! We can depend on you. We can depend on you. Whenever we're alone, you are always there. And we can put our trust in you, our Lord. For we know in our heart that we can depend on you. This time, yung hiningi mo kanina, hallelujah, prayer request mo. Come on, makita mo ngayon in a vision, in your vision. Tinatanggap mo. Hallelujah. Nakmamanifest. Yung gusto mong mangyari ngayong week na to na matanggap mo. Come on, believe God. Makita mo na ngayon yan. Hallelujah. Hallelujah. Makita mo ngayon yan. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. We can depend on you. We can depend on you. Whenever we're alone, you were always there. And we can put our trust in you, our Lord. For we know in our hearts that we can For the last time, we can depend on you. We can depend on you. We can depend on you. Whenever we're alone, you were always there. And we can put our trust in you, our Lord. For we know in our hearts that we can And we can put our trust. And we can put our trust in you, our Lord. For we know in our heart that we can depend on you. Father, in the name of Jesus, Lord, truly, O God, faith release God's power. We believe on your word. We believe you, Lord. ABCI family, nag-start na i-reset lahat ng bagay at mararanasan ang double harvest, Lord God. As we reset our lives, Lord, titibay ang bawat isa, Panginoon. Magpapatuloy ang bawat isa. Mamumunga ang bawat isa. Masunurin ang bawat isa. Mapagpapala ang bawat isa, Panginoon. Lord, may mga patotoo ngayong week na ito sa Sunday, Lord. Hallelujah, may mga magpapatotoo. Hallelujah, at ang September, Panginoon, ay lalong mas maganda at paganda ng paganda pa, Panginoon, ang gagawin mo sa ABCI family in the name of Jesus. Hallelujah. Sa mga may karamdaman, nandito at saka nasa online, in the name of Jesus, I speak healing right now in Jesus' name. Hallelujah. Nothing is impossible with God. Hallelujah. The name Jesus is above every name. I name that cancer, spirit of cancer. I rebuke you in Jesus' name. Whatever sickness na nararanasan mo, in Jesus' name, I speak healing. Demonic spirit of hypertension, I rebuke you in the name of Jesus. Demonic spirit of gallstone, I rebuke you in the name of Jesus. I speak healing. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Demonic spirit of poverty, I rebuke you in Jesus' name. I declare prosperity in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
Nagsimula ka na, Panginoon, sa ABCI family, Lord God. Thank you, Lord God. Hallelujah. Pasalamatan mong Diyos na buhay. Come on. Masayang pasalamat, malakas na pasalamat. Come on. Pati yung mga nasa online. Hallelujah. Hallelujah. Yung small seed, as small as mustard seed, pero totoo, authentic, it will produce bigger miracle. Thank you, Lord. We bless you. We glorify you in Jesus' mighty name. Everybody say, amen. Shout amen.